So ngayon mga kaibigan, papakita ko sa inyo kung paano magpalit ng automatic transmission fluid ng ating sasakyan. So ito ay Toyota Land Cruiser 2009 model. So ang natakbo na nito mga kaibigan ay 260,000. So ang una natin tatanggalin pag ganito ay itong kanyang langis muna. So i-drain muna natin itong kanyang langis. Gawin natin. So tinatanggal na ni Sir Lascano yung kanyang cover. Okay. So ang una natin gagawin ay drain muna natin. So ayan mga kaibigan yung langis ng ating transmission. So itong tornilyo naman na ito ay dito yung kanyang checking ng oil. Yung kanyang sukat. Okay, checking siya. Mamaya pakita ko kung paano mag-check ng ating automatic transmission fluid. So tanggalin natin itong kanyang oil pan para malinisan natin sa loob. Kulukok na eh. Tanggalin natin itong oil pan para malinisan natin sa loob at matanggal natin yung kanyang filters. Papalitan din natin yung filter niya sa loob. So habang nagdi-drain para mabilis yung trabaho, ay tatanggalin na natin yung mga tornilyo. So ipapakita namin sa inyo mga kaibigan kung paano yung proseso yung pagpapalit ng automatic transmission fluid. So pwede na natin takpan yan. Final na natin higpitan kasi hindi na gagalawin yan. Plus, ayan. So ayan mga kaibigan, natanggal na itong kanyang oil fan. So ayan siya. So lilinisan yung mga magnet. Yan, may mga magnet yan. So tapos tatanggalin din natin ito. Ito yung kanyang filter. Ayun nga eh, tutubig oh. Ha? Nagtutubig nga. Hindi, parang lining. Parang lining. Ayun oh, gaspang. Tubig. Okay, pakita mo doon muna. Ayan. Tatanggalin na natin itong kanyang filter. Nice. Ay, higpit pa. Ha? Ano sabi? Ano? Naka-video naman? Mamaya ako tapos ikang ko muna ulit. Video ko ulit. Muna linisan. Basta bagay, picture mo na. Ito ay may langis pang pondo. Ayan. So ito ay may o-ring mga kaibigan. So i-check nyo ito kung may tama.
Okay, good naman. So, ayan mga kaibigan, tapos na nating matanggal yung filter. So, lilinisan lang natin dito sa gilid yung lalapatan ng gasket at lilinisan din natin itong kanyang pakita ko sa inyo, kanyang oil fan. Ito ay may magnet na 4. So, pagkatapos nating malinisan yan, kakabit na natin yung filter na bago at yung gasket, tapos lalagay na natin yung kanyang langis pagkatapos. Okay? Tubig na lang natira sa storage ko. So ito na mga kaibigan, yung kanyang oil fan ay tapos nang malinis at nailagay na rin natin itong kanyang gasket. So ayan, hindi na tayo gagamit dito ng silicone. So ito lang yung ating gagamitin. So wala pa namang tama itong kanyang oil fan. So kapag may tama itong kanyang oil fan ay saka tayo gagamit ng gasket maker. Okay? So sa ngayon wala pa namang tama itong kanyang oil fan, kaya itong gasket lang muna na ito yung ating gagamitin. So ito na mga kaibigan yung kanyang bagong strainer. So ayan yung kanyang parts number. Ayan. So isasalpak na natin dito yung ating kasama na si Sir Lascano mga kaibigan. Doctor 08. Dito na. Higpitan natin ng maayos para hindi matanggal. Okay, good. So, isunod naman natin itong kanyang oil fan. Okay. Ito yung washer, yung gasket. So, taon na naman to bago magpalit. Depende kung patakbo siya ng patakbo. Sa atin yung 80,000, nakabuti ng taon bago ma-reach niya, no? Dito, months lang eh. Parang panding kasi ito talagang regular na ginagamit nila eh. Uy, sorry. So ayan mga kaibigan, tapos na natin maigpitan. So maglalagay na tayo ng kanyang langis. So dito yan sa side dito. Ayan, yung paglalagyan. Ayan. Ayan. So yung ating pangbomba para umakyat yung langis. So kada 80,000 mga kaibigan ay dapat magpalit tayo ng automatic transmission fluid. Yan, binabomba na yung ating pump para ilagay na. Tawad ng isa. May kasalanan. So ayan mga kaibigan, tapos na malagyan ng langis. Sarado na yan. Mudir, sabi. زيت يجي زيت بين ماكينه وغيره ونركب صحن. Sana, min rakib. انت Ana, maapi.
اللي زيك وين هو الضايع مع ابراهيم على طول. Mukha na Ibrahim. لا ما Tasip ka lang Ibrahim. لا مو ابراهيم لا. Tasip ka lang sa dani ata. Tasip ka lang sa dani. So ayan mga kaibigan, tapos na tayo dito. So ang last na proseso nating gagawin ay paandarin natin itong sasakyan. Painitin natin bago tayo mag-check ng kanyang oil doon sa transmission kung sakto ba yung sukat o hindi. So ipapakita ko sa inyo mamaya mga kaibigan kung paano ang proseso. Okay? So ayan na, binababa na itong sasakyan para paandarin para uminit. Check muna yung tubig bago tayo mag-start. Salamat dir. وين مكنيك الشيبه؟ شو شبه موجود. Initin lang muna natin bago tayo mag-check ng langis. Okay? So mga 30 to 40 degrees yung ating init mga kaibigan. So tansyahin nyo na lang mga kaibigan yung init nya. So ito. Nakarev siya ng 2,000. Magre-rev yan ng 2,000 mga kaibigan. So kapag uminit na, pwede na tayong mag-check ng kanyang langis. Okay? Tayo lang muna natin mga kaibigan na uminit. So ayan mga kaibigan, kapag uminit na ay atras abante nyo lang. Ang katulad yan. So pagkatapos ay itaas itong sasakyan. So dito tayo mga kaibigan mag-check ng langis. So kapag may tumulo, ibig sabihin ay good yung ating langis. So hintayin lang natin na medyo humina yung tulo bago natin takpan. So kapag walang tumulo naman, ibig sabihin ay kulang yung ating langis. Okay? Kaya i-check ni Sir Las ka ano yan. So ayan na mga kaibigan, titignan na natin yung kanyang sukat. Sige lang. So yan, ibig sabihin mga kaibigan, good yung ating langis. Maraming lumabas. So hintayin lang natin yan mga kaibigan na humina. Saka natin takpan. So kapag humina na yan, yun na yung good na sukat nya. Okay? Yung kanyang level. So ayan mga kaibigan, okay na. So, ganun lang mga kaibigan kung paano magpalit ng automatic transmission fluid. So, kapag nagustuhan mo itong aking video ay please paki-like and subscribe na lang, okay? Thank you mga kaibigan.